Kaibigan, ito pakinggan mo. Dumating na ba sa buhay mo ang pagkakataon na ikaw ay nagkaroon ng problema, tapos ginawan mo ng solusyon sa sarili mong paraan? At ang nangyari, lalo pong lumala ang problema. Ito marahil ay dahil pinangunahan mo ang Panginoon. Umasa ka lang sa sarili mong kakayanan. Umasa ka sa sarili mong karunungan. Kaya, ang nangyari, lalong lumaki ang problema. At imbis na solusyon ang nakuha mo, konsumisyon. Alam mo, mayroong account sa Bible, si Apostol Pedro, dito natin mababasa sa Matthew chapter 14, simula sa verse 26. Ang sabi dito, at nang makita siya ng mga alagad, si Jesus Christ, na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nangagsasabi, multo, at sila'y nagsisisigaw dahil sa takot. Datapat pagdakay nagsalita sa kanila sa Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparianin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Verse 29, at sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. So ito na, lumakad si Pedro, lumapit na siya kay Jesus Christ. Nakapaglakad din pala si Pedro sa tubig, hindi lang si Jesus Christ. Pero syempre, sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus, kaya nagawa niya yon. Verse 30, datapat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya, at nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Pero nang nandun na siya, nagawa niya na ang kanyang gusto, nanalangin siya sa Panginoon, humiling siya sa Panginoon, pinagbigyan siya ng Panginoon, nakalakad na siya sa tubig, andun na, nagawa na niya ang kanyang kagustuhan. Nakita niya ang hangin. Alam niyo kung anong mapapansin natin dito? Nag-focus siya doon sa problema. Imbis na nakafocus siya sa Panginoong Hesus, pumunta siya sa problema. Tumingin siya sa ibang direksyon, kaya nakita niya ang problema. Kaibigan, kapatid, marahil ay ikaw ay nanalangin sa Panginoon kagaya ni Apostol Pedro. Mayroon kang hiniling sa Panginoon. Pinagbigyan ka, nandun ka na, naabot mo na ang iyong pinapangarap, ang iyong hiniling sa Panginoon, ay nakuha mo na. Tapos nung nandun ka na ngayon, kinalimutan mo siya. Nakatingin ka na sa ibang direksyon. At ano ang nakikita mo ngayon? Problema. Kasiraan. Diba? Kasi nawala ang ating focus sa Panginoon. Ngayon, habang lumulubog si Pedro sa tubig, kasi ang sabi dito sa verse 30, datapat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya, at nang siya'y malulubog, ay sumigaw. So, lumulubog siya kasi natakot siya. Ngayon, sumisigaw siya, at nagsabi, Panginoon, iligtas mo ako. Alam mo kung sino sa Apostol Pedro bago pa siya maging apostol? Siya ay mangingisda. At ang isa na dapat alam ng mangingisda ay ang lumangoy. Halos lahat, kung hindi man lahat, halos lahat ng mangingisda ay marunong at magaling lumangoy. Kailangan nila yon para manghuli ng isda. Dito sa Apostol Pedro, nang siya ay lumulubog na, hindi niya sinabi sa Panginoon na, Lord, maunan ako sa bangka, pabalik. Marunong naman akong lumangoy. Kung kinakailangan, sisisid pa ako, pabalik ng bangka. Pero hindi niya ginawa yon. Hindi niya pinangunahan ang Panginoon. Kundi ang sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. Sumigaw siya, tumawag siya sa Panginoon. Humingi siya ng kaligtasan. Kaibigan, kapatid, kung ikaw man ngayon ay nandyan na sa sitwasyon na lumulubog, kasi nga, naiba ang iyong focus, nabaling ang iyong direksyon sa iba, huwag mong pangunahan ng Panginoon. Huwag kang umasa sa iyong kakayanan, huwag kang umasa sa iyong karunungan. Tumawag ka sa Panginoon, at kagaya ng Apostol Pedro nung tumawag siya sa Panginoon, ang sabi sa verse 31, at pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Iniligtas siya para hindi siya lumubog. Ganoon din tayo, kaibigan, kapatid. Kasama natin ang Panginoon, nag-aantay lang siya na tumawag tayo sa Kanya.